Kilala ang Iloilo sa maraming bagay. Nariyan ang kanyang kasaysayan, ang pagkain at ang makulay niyang mga tradisyon. Pero hindi na rin mapipigilan ang pagbabago dito sa Iloilo. Tulad na lang ng kanyang Dinagyang Festival na ngayon ay Dinagyang Digital 2021 na. Ano ang mga bago sa Iloilo? At ano ang mga bagay na kailanman hindi dapat magbago? Eto na, handa na ba kayo? Halabira, Iloilo. Wow! You're in Iloilo. Makulay, maingay at masaya. Ganyan ang taunang selebrasyon ng isa sa pinaka-inaabangang festival sa Pilipinas, ang tawag Dinagyang Festival. Ito na ngayon ang Dinagyang. Ang mga tao nakikisaya habang suot ang face mask at face shield. Isa rin kasi ang Iloilo sa matinding tinamaan ng pandemya. Itinuturing na first-class, highly urbanized city sa Panay Island ng Western Visayas, ang Iloilo. Mayaman sa kasaysayan, kultura at tradisyon ang Iloilo. At isa sa ipinagmamalaki ng syudad ang mga lumang simbahan gaya nitong napakagandang Molo Church. Here in Iloilo, yung fortress churches natin, we consider them fortress churches kasi during the earlier days, the attacks of the Moro people, ginagamit siya as refuge of the people. And they've designed it na it has very, very thick walls. No? Very thick walls, very deep foundation. Malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Ilonggo sa edukasyon. Ang Baluarte Elementary School ang kauna-unahang public elementary school sa Pilipinas nung panahon pa ng mga Amerikano. Atraksyon din sa Iloilo ang mga iba't ibang ancestral house ng mga kilalang pamilya sa probinsya. Ang Lizares Mansion na nakatayo na noong 1937 pa, nagsilbing torture chamber ng mga Hapon. Ibinenta ito ng mga Lizares sa mga paring Dominikano at ginawa naman itong eskwelahan. Kilala na ito ngayon bilang Angelicum School. Mayong aga sa tanan, welcome to the Avancenia, Kaminya, Balay nga Bato. Malakas ding makablast from the past ang bahay ng pamilya Avancenia at Kaminya. Nakilala bilang Balay nga Bato na halos 200 years nang nakatayo. Kasama rin sa Tatak Ilonggo ang mga produktong gawa sa paghahabi na kung tawagin ay hablon. Ang pamilya Giz ang isa sa gumagawa at nagpapatuloy sa tradisyonal na hablon. Ang UP Sablay na ito na isinusuot ng mga nagtatapos na estudyante sa UP ang isa sa kanilang mga produkto. And when in Iloilo, we have to eat like the Ilonggo. Siyempre, kakainin natin tanging Ilonggo specialties. Pero ewan ko ba ang mga delicacy, pasalubong at pagkain kapag dito mismo sa Iloilo, niluto at kinain, ewan ko ba, parang mas masarap talaga, kanamit din. Kaya na ano pang ginahulat ninyo, karina kaon na sa Iloilo. Must try daw sa Iloilo ang kanilang kape. At isa sa sikat na kapihan sa Iloilo ang Madge Cafe. Nagsimula pa taong 1940. Native coffee ang kanilang ginagamit at tinitimpla sa tradisyonal na paraan. We really have a good choice of coffee, and then we roast it ourselves, we grind it, and then we brew it with love. Hindi rin pwedeng ma-miss na kainin sa Iloilo ang ipinagmamalaking Pansit Molo. Ang Cap Ising's Pansit Molo ay isa lang sa rekomendado ng mga lokal na turista sa lugar.
Talagang malinamnam at mapapa-round 2 ka sa sarap. Kanamit? Itong sikreto namin sa chicken broth, hintayin nating kumulo at saka ilagay natin yung pancit molo balls. Ito na ang Saints pancit molo. Kung hindi ka pa busog, pues subukan mo din ang lapas batchoy ng Iloilo. Naku, talagang matatakam ka naman sa mga sahog at talagang sisimutin mo ang sabaw. Ng lasa po is nandito sa sabaw natin. So, this what makes Netong's Lapas Batchoy different. Ito na po yung gawa ng Netong's Original Special Lapas Batchoy. Welcome to Tatoy's. Ngayon, ipapakita ko paano mag-marinate ng native lechon manok. Mapapalaban ka rin sa kainan kapag inihanda na ang native chicken ng Iloilo. At dyan kilala ang Tatoy's Manukan. Trade secret ng Tatoy's ang special marinade sauce para sa kanilang native na manok. Dagdag pa sa nuot sarap na flavor ang dahon ng sampalok at tanglad na ipinapalaman sa manok. So ito ang native Tatoy's lechon manok. At syempre, hindi ka uuwi ng wala kang bitbit na pasalubong. When in Iloilo, dapat mayroong bizcocho. At mabibili yan sa original Bizcocho House. Hindi pa rin papipigil ang lungsod na sumabay sa pagbabago. Ang 188-hectare Iloilo International Airport sa Cabatuab, Iloilo ang naging hudyat ng sunod-sunod na pag-unlad ng syudad. Ang 13,700 square meter main passenger terminal ay kayang tumanggap ng 1.2 milyong pasahero kada taon. Itinuturing itong most beautifully designed airport terminal sa Pilipinas. Hinahalin tulad din ang architectural style nito sa Hong Kong International Airport. Live, work, and play ang konseptong gustong gawin ng development ng Mega World dito sa Iloilo City. Ayan ang highway, residential buildings, ang museum, BPOs, andyan ang mga hotels and convention center, and more residential buildings. At ang iba pang mga estruktura, tatayo pa lang. Kailan pa napunta dito ang Mega World sa Iloilo City? At bakit dito? And ano ang plano? So, Mega World came in here 2012, no? So, the vision of our company is to make this the next financial district of Iloilo City. So, we have a concept of the live, work, play concept wherein we have residential condominiums. We have our hotels, the Marriott and Richmond Hotel. We also have our BPO. Makikita sa Casa de Emperador ang Iloilo Museum of Contemporary Art o ILOMOCA. Ang kauna-unahang museo sa Visayas at Mindanao kung saan naroon ang pinakamalaking art collection sa Visayas. Katabi ng ILOMOCA ang Mamusa Art Bistro, the first of a kind bistro na mayroong art gallery na nagtatampok ng mga obra ng iba't ibang Ilonggo artist. Hotel naman ang pag-uusapan. Meron na rin ang Iloilo ng Richmond Hotel na nag-o-offer ng exceptional accommodations. Ang ganda ng Richmond. Parang, is this one of the very few in Iloilo City na talagang modernized na? Yes. We were actually the first, no, na very modern in terms of structure. The building is very modern, very spacious, not cluttered. So part ng modernized Iloilo, what does the hotel offer the Ilonggos na wala dati? Richmond Iloilo was the first hotel, business class hotel that offers world-class service. No? We can be neck and neck with the branded international ones. Our food is a mix of comfort Ilonggo and Western. The things that hinahanap ng mga Ilonggos, pumupunta pa sa Manila before para lang makakain ng Western food. So now we offer that here. Our brand of service, very international. It is standard, efficient, quick.
Nagkatuwang naman ang lokal na pamahalaan at ang Mega World para paglapitin ang tradisyon at kultura sa modernisasyon. Sa modernong Iloilo Business Park, ginanap ang 4 na araw na dinagyang Digital 2021. Sinimula ng okasyon ng Food Walk Drive, dinagyang Warrior Fashion Show, dinagyang Fun Ride Bike, Yung dinagyang talagang matagal na dito sa Iloilo, Jobert? 53 years old to be exact. 53, wow! So talagang every year ito yung hinihintay ng tao, ng mga Ilonggo. And last year was fabulous. This year, paano siya naiba? We elevated Dinagyang. Kailangang mag-adapt sa new normal. So we have to adjust to the times and we now call it Dinagyang Digital 2021. Panibagong platform, ibang level ang pinag-uusapan natin. So instead of doing an actual street dancing, we innovated and we did a pre-film presentation of the entire festival. At ang inyong nakikita po ngayon ay ang light show dito po sa Iloilo Business Park bilang opisyal na pagtatapos ng 2021 Dinagyang Digital Festival. Ang festival na hindi napigilan ng kahit na pandemya. Mananatiling sa mahabang panahon pa ang mga tradisyon at kultura ng mga Ilonggo. The City Mayor, Jerry P. Treñas, I'm inviting the entire country to visit Iloilo City, a modern city but a lot of attractions, tourism. Mabilis na nagbabago ang mukha ng lumang Iloilo. Mas progresibo at makabago na ngayon. Pero sinisiguro pa rin ng mga Ilonggo na ang pamana na kanilang lahi mananatiling buhay sa isip at puso ng bawat Pilipino. Dahil dito sa Iloilo, the past is always present. Viva Iloilo! Para que Señor Santo Niño! Viva Iloilo!